Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Ang ngayong araw mga bro, meron tayong troubleshoot dito. Meron kasi dinala dito sa atin na isang Kawasaki Rouser 220. Ang problema nito mga bro ay ayaw umandar. So hindi nila alam kung paano paandarin to. Kaya ngayon, ito troubleshoot natin. Tuturuan ko kayo ng mga basic tips kung paano natin papaandarin ng isang motor Kawasaki Rouser 220 na ayaw umandar. At syempre mga bro, bago natin umpisahan yung mga bago pala sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kung meron tayong mga panibagong upload na video. So, tara! Yan mga bro, subali ito yung 220 na sinasabi ko sa inyo. Pakita ko sa inyo mga bro na ayaw ito umanda. Kailangan na natin ng susi. Pakita ko sa inyo mga bro. Yan o. Siya natin. Diba susi dito? Parang pangit. Yan o. Nagbubukas naman siya. Nagbubukas naman siya mga bro. Pagin natin. Walang busina. Push start. Wala. Walang reaction ang makina niya. So, possible na BCU mga bro. Ang ano kasi mga bro, ang Rouser 220 BCU yan. Ano ba yung BCU? Yun yung tinatawag na Body Control Unit. Parang ganito yan mga bro. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ito yung tinatawag na BCU. Hindi po siya CDI. Meron kasi nakipagtalo sa akin. CDI daw to. Hindi po CDI. Ito po ay BCU. So, dito muna. Tingnan nyo naman mga bro yung kape natin. Nakakaapat na basa na tayo ng kape. Ang gawin natin dito mga bro, okay, atin tayo. Tanggalin nyo lang to kasi i-check natin yung battery. Uy, Emerflex. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong battery bro. Ikaw? Ngayon lang din. Ngayon ka lang nakakita. Emerflex, ang gagawin natin dito mga bro ay susukatin natin. So tetestirin natin to kung ilan yung laman niya. Kasi ito mga brong 220, kapag low-bat ang battery, 11 volts, hindi niya kaya magpa-start ng starter. So, unang-unang i-check natin dyan, i-check natin yung battery. Kasi, ang mga 220 mga bro, ay wala naman yung kicker. Rouser 180, walang kicker. Mga NS200, kagaya nito, 220, wala din siyang kicker. Yan mga bro, so bale, gagamit tayo ng tester dito para masukatan natin. Tester, lalagay natin ito sa DC. Yan. DC mga bro kasi direct current yung susukatin natin. So i-check natin kung ilan ba laman ang ating battery. Positive, negative. So meron tayong 11.3. As usual, hindi talaga makakapag-start to. So ang gawin natin, charge natin mga bro. Charge muna natin. Malay mo baka lubat lang to. Pero hindi mga bro kasi mahigit 8 buwan na yata ito na stock. So no case maglilinis tayo ng carb. Pero try pa rin natin mga bro. Try natin buhayin yung battery. So, gamit tayo ng charger. Yan, sa mga gusto mag-order ay available po sa ating TikTok. Nagbinta pa, ano? Nagbinta pa. Nagawan pa ng ano. Hindi mga bro, totoo, maganda tong charger. So, 11 volts. 11 volts yung battery natin. Sablay yan. Okay? Kabit lang natin dito. Yan o. Tapos, kabit natin dito. Malalaman natin kung nag-charge ba. Ayun o. Ayun, sira na. Sira na yata itong battery niya. Ayaw na umangat to. Hindi, 11.2 lang siya. Sira na yung battery niya bro. Ayan o. Ayan o. Sira na yung kanyang battery boy. Ayun. Sira na mga bro. Kita nyo yan. Kasi dapat yung bars na yan, kung gumaganon yan. Tapos yung voltahe dito is 11.2. So, no? Nakalagay din yung charger, no? O, yan o. Pag pinatay ko, bunod. Ay, hindi. Hindi yata siya nakasaksak, bro. Try natin saksak. Ayun, ganun dapat. Ayun o. Kita niyan, may bar siyang pataas. Antayin lang natin siya. Tapos yung voltahe natin is 15. Ayan. 15.7. Dito natin. 14.6. Dito tayo sa 15.7 para fast charging. Okay mga bro, so i-charge muna natin to, okay? I-charge muna natin to mga bro. Matatagalan yung video natin. Siguro babalikan ko na lang kay mga bro. Abangan nyo na lang yung part 2. Ano? Ipo-full charge muna natin to. Matatagalan kasi tayo eh. So hanggang dito lang kasi hapon na rin naman. So hanggang dito lang yung video natin. Magandang